the best way that the government is doing right now, and I would say kudos sa kanila, is because they're trying to do their best to make it a slow but sure proseso para kahit papaano yung karapatan ni Saldico is, nandun pa rin, and that's a good thing. That's a guys, I'm just telling you, that's a good question from anyone. This is actually one of the best question na narinig ko dito ngayon, is asking kung meron talagang ginastos or magkano ginastos ng nga, the intention of the government putting representative to Czech Republic is to get Saldico, pero hindi nga nila nakuha. And that's a good answer din kay Attorney Claire na makikita naman yan sa COA. I think it's just tsismis lang na may issue diyan sa ano. Pero at the end of the day, kung di rin naman sila pumunta, how would we even know kung anong update kay, Saldico? Ay, Last na lang alam niyo that's the most important thing dito sa paliwanag ni Attorney Claire, na hindi siya hinuli sa Czech Republic just because meron siyang kaso or may final na kaso sa kanya dito sa Pilipinas. And the only question is that na-hold siya doon dahil sa invalid documents. And also, tandaan po natin na at the end of the day, and which I was been saying through my other previous podcast, kahit sino pang former official ng gobyerno or present official ng gobyerno, at pa rin po silang karapatan. Karapatan on their own, at tulad kay Saldico, meron din siyang, karapatan doon sa country na kung saan po siya namamalagi. 'Di ba may mga question about the golden visa? Kasi if I remember, binibigay kasing golden visa sa mga individual na kung pupunta sa isang country, mag-i-invest sila ng malaking pera para yung gobyerno na paglalaanan nila ng pera, magagamit po yun para mag-create ng negosyo. Kumbaga nakakatulong ka sa ekonomiya ng bansa. And when we all know na nasa Portugal siya, people were saying na bakit hindi kunin ng, gobyerno siya do'n. Kasi nga marami kasing issue diyan, eh, yung extradition, deportation, yung mga legal issues diyaan. And, also, hindi naman agad-agad na puwede mong takpin yun na wala namang warrant, walang warrant sa kanya. And also, hindi rin natin maaalis na alam naman niya na may case ng inihabla sa kanya. Hindi po puwedeng hindi niya rin pagplanuhan kung saan siya pupunta. And I think na personally, I believe na bilang na yung araw ni Saldico, either dakpin siya ng France, makuha siya ng Philippine government, pero I feel that bilang na yung araw niya, and I think dumadami yung mga taong maaaring involved sa kanya or connected sa kanya, kanta kakanta na. Probably sa mga investigation ng gobyerno or sa investigation ng gobyerno or sa mga agencies na connected na nag-i-interview dito. Kasi I think I saw a billionaire news channel report that there were an individual na may alam doon sa security detail ni Saldico na di umano'y parang around 150 security personnel to 500 security personnel na binabayaran niya. Tapos parang hindi yata binabayaran, and then parang nag-spill siya ng beans to say what's going on and who Saldico is. And I think dumadami na yung mga taong nagsasalita against sa Saldico. So I feel na yung mundo ni Saldico, eh, paunti-unti ng Ako po si Banat Boy at ito ang Philcast kung saan ang katotohanan walang takot na sinasabi. Like, share at subscribe na.